care. Can you say it with me? Soul care. So pag sinabi pong soul care, pangangalaga sa ating kaluluwa. Of course, one way na sabihin po talaga natin na tayo ay may kaluluwa ay hindi lang po meron tayong pag-iisip, meron tayong pakiramdam, kung hindi, actually, yung totoong ikaw ay yung kaluluwa mo. Ano po? At marami po niyan books ako nang nabasa na kung saan meron mga scientists, materialists na nagulat na lang sila. Nag-iba yung perspective nila. Ang akala nila, ang mind ay tao lang. Yung mind natin, tayo daw yun. Wala naman daw talagang kaluluwa. Pero nung nagkaroon ng mga experiments, yung left and right brain, pinaghiwalay nila, nag-project sila ng iba't ibang image. Nagulat yung mga scientists na ito na meron pala talagang kaluluwa ang mga tao. At alam niyo po ba, kapag namatay din ang isang tao, nalulus siya ng 21 pounds. So, anong meron sa bagay na ito? Alam niyo po, ang kaluluwa ng bawat isa sa atin ay mahalaga sa Panginoon. Hindi lang po yung physical nating pangatawan, kung hindi yung hindi nakikita ng katabi mo. Pwede bang tignan mo naman yung katabi mo ngayon, Pwede ang ganda niya, ang gwapo niya. Di nag-agree yung katabi mo. Kaya sorry na lang, Kung nag-agree yan, praise God. Pero alam niyo po, pwede nakikita natin physically ang mga tao, pero ang totoong katabi natin ay yung kaluluwa niya. And alam niyo po, struggles ng mga tao po today, most of us, hindi tayo struggle pagdating sa physical, pwede pong may struggle din naman tayo pagdating sa ating kaluluwa. But let me tell you, ito po yung good news ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Si Jesus po ay hindi lang dumating dito sa lupa, hindi lang po siya nagkatawang tao, kung hindi na para tayo ay iligtas, kung hindi ang ating kaluluwa din po ay gusto niyang pagalingin. Bakit? Ba't gusto niyang pagalingin ang ating mga kaluluwa? Marahil po, meron tayong mga sugat, hindi man nakikita siya physically, pero ang nasusugatan madalas sa atin ay ang ating mga kaluluwa. Pwedeng mga masasakit na salita, traumatic experiences, fears, failures na paulit-ulit, and sometimes mga disappointments natin. Ito po yung mga bagay na kung saan nakakapagsugat ng ating mga kaluluwa. But you know what, mga kapatid? Here's the good news. A man in the Old Testament named King David, siya po ay tumakbo sa isang hari ng Israel at that time for 9 years. Paikot-ikot lang po siya sa lugar ng desyerto. Wala siyang ibang mapuntahan. And every time na kung saan nakakaranas siya ng ganyan, talaga ang feeling niya lost siya, And mababasa natin sa Book of Psalm, chapter 23, verse 3, yung ganitong passage na sinabi niya, si God, ang sabi niya, He restores my soul. Kasi, hindi po lahat sa atin ay masasabi talaga na okay tayo sa loob at labas ng ating mga katawan. For most of us, pwedeng strong ka on the outside, kita ng mga mahal mo sa buhay kung gaano ka kasipag, gaano ka talagang nagpupursige sa mga bagay na gusto mo, sa mga pagsusupport mo rin sa kanila, pero pwedeng sugatan tayo marahil sa ating loob. But remember mga kapatid, yung sinabi ni David, He restores my soul. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord restores our souls. Amen? Ang ating pong topic ngayon is all about healing your hurting mind. Or heal your hurting mind. Pwede pong, meron akong matrigger ngayong gabing ito na mga past experiences natin, o kaya pwede pong meron kayong ma-realize ngayong hapon na ito sa ating mga personal life na kung saan
gusto ko po na, kaya ito gusto nating ma-touch ngayong hapon na ito para magkaroon ng pagbabago at makalaya ang bawat isa sa atin. Kasi alam ko po, kahit ang doktor, hindi niya pwedeng gawa ng surgery ang isang taong ayaw magpagalaw ng kanyang katawan, no? Ayaw buksan ang kanyang puso. Paano ka i-heart surgery nga? Kung ang Panginoon kaya niya magpagaling, kailangan willing kang magpagaling. Amen? And we believe ngayong hapon na ito may pagagalingin ang Panginoon. Sometimes po, ang pain daw, nagiging napaka-familiar na sa atin. Na yung healing, hindi na siya komportable. Sometimes, pain becomes so familiar na yung healing uncomfortable na sa atin. May time po na kung saan parang tinitiis na lang natin yung sakit hanggang sa maging normal na para sa atin. Maraming pain tayo na nararanasan sa ating buhay na ninonormalize natin kasi parang wala naman talagang nangyayari. There is a man in the book of John chapter 5 verses 1 to 9, nakakaiba po yung kanyang pinagdaanan. Hindi po nabanggit yung kanyang pangalan, pero isa po siyang paralisadong tao. Ang sabi po sa John chapter 5 verses 1 to 9, pagkatapos pumunta si Jesus sa Jerusalem para umattend sa isa pang piyesta ng mga Jews, may isang pool sa Jerusalem na tinatawag na Bethzatha, or in other words po, sabi nila, Bethesda. Malapit yon sa sheep gate at may 5 entrance. Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralyzed. Verse 4, and gusto ko po, sabayan niyo po ako sa pagbasa para makasabay tayo sa ating text ngayon. 1, 2, 3, go. Naghihintay silang gumalaw ang tubig. Kasi may time na bumababang anghel ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig. Gumagaling ang may sakit na mauunang makapunta sa tubig, kahit ano pa ang sakit niya. May isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Verse 6, nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Verse 7, sumagot ang may sakit, Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig para gumalaw na to. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Verse 8, sabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Gumaling agad ang lalaki, kinuha ang higaan niya at naglakad. Araw yon ng Sabat. Mga kapatid, meron tayong 3 bagay na kailangan natin maintindihan dito sa text bago tayo gumaling. 3 bagay na dapat nating maintindihan. Now, ito po ay isang principle from the Bible. Okay? So, pag sinabing principle, whether noon pa yan or ngayon, pwede nating ma-apply sa ating mga buhay. Hindi po natin minamaliit yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, pero merong principle tayong matututunan, paano nga ba tayo gagaling sa mga circumstances natin, lalo na sa mga hurts na meron tayo sa ating buhay. Mga kapatid, ang pain po, una sa lahat, na kailangan nating maintindihan, ang pain, next slide please, ay pwede po maging prison. Sabihin nga natin yung word na yon, prison. Sino po sa inyo nakakita na ng mga preso or yung selda mismo? No? Anong meron sa isang prison? Meron siyang mga rehas, meron siyang mga bakal na kung saan kinukulong po yung mga tao doon. Na po pwede pong merong masama silang nagawa, ganyan ano. At hindi lang naman sa tao po ginagamit ang mga kulungan, kundi saan pa po sa mga alaga rin nating hayop. Bakit? Anong meron sa kulungan? Para hindi lumabas, para dun lang paikot-ikot, at hindi na po
pumunta sa kung saan-saan. Alam niyo po, ito actually yung nangyari sa buhay ng isang tao na ang sabi po sa ating binasa sa verse 5, at pwede po nating next slide, ang sabi po may isang lalaki na 38 years nang may sakit. Imagine mga kapatid, hindi po siya sinabi na from birth meron na siyang sakit. Kung hindi, ang sabi lang, 38 years nang may sakit. There's a possibility, sabi ng mga scholars, na itong tao daw na to, naranasan din naman niya na siya ay magaling at that time. Wala siyang sakit at karamdaman. Pero, kung ikaw mararanasan mo for 38 years, same experiences, walang pagbabago, ginawa mo na lahat ng bagay, at gusto mong maayos, pwedeng halimbawa po, in case naman kung hindi yan sakit at karamdaman, relationship. Gusto mong maayos yung relationship for so many years, hindi maayos-ayos, pwedeng sa parents mo yan, o kaya meron kang galit sa kanila, sa kapatid mo, o kaya may di kayo pagkakaintindihan ng kung sino man, or probably, katulad din nitong lalaki na ito, may sakit ka pero hindi ka naman paralyzed. Pwedeng sa ibang area naman ng iyong buhay. Just imagine having that kind na karanasan katulad nitong taong ito, pwedeng mafe-feel mo, mga kapatid, discouraged ka na. Disappointed ka na. And it can change how you think. Tignan niyo po binigyan nga ni Jesus ng chance etong lalaki na ito. Pagdating po dito sa verse 6, ang sabi, tinanong ni Jesus ang lalaki. Ano pong tanong ni Jesus? Isa po ito sa mga verse na, alam niyo yun, pag binasa ko, sana ako yung tinanong ni Jesus. Tignan niyo, no? Anong tanong ni Jesus? Gusto mo bang gumaling? Actually, obvious yung sagot. Tama? For some of us na pwede pong may pinagdadaanan sa ating mga buhay, internal man or external, pwede pong ang sagot kagad is yes. Pero take a look, mga kapatid, sa sagot ng lalaki na ito, na 38 years nang may sakit. You will expect na yes kagad ang sagot niya. Pero yung sagot niya is actually a hopeless answer. Ano po yung sabi niya? Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Remember, sa ating binasa kanina, meron po sila doon na pamahiin or parang sabi-sabi at nag-expect ang marami na kung saan kapag daw po yun sa pool, malapit doon sa may gate, imagine niyo po yun para yung rotonda, yung itsura niya, doon sa may ship gate, na kung saan gumalaw, wala namang gumagalaw, wala namang nagda-dive. Ang akala nila is meron daw pong anghel na nagpagalaw ng tubig. No? At yung sino mang mauna doon, gagaling. Now, isa po ako sa mga nagtanong niya, sabi ko, teka, bakit walang magdadala sa kanya doon sa tubig pag gumalaw na? O kaya, wala ba siyang mahal sa buhay na nandoon? Yes. Actually, living for 38 years, mga kapatid, marami po ako na pagtatanungan kung ang mga mahal nila sa buhay for 38 years, alagang-alaga nila, talaga pong nakakapagod din alagaan. And for some people, lalo na po nung time na yon, na kung saan hindi naman po available ang healthcare, hindi katulad ngayon. Wala namang SSS, PhilHealth Pag-ibig. Wala namang mga ibang tulong na meron galing sa PCSO katulad noon. Wala pong ganun. So, just imagine yung hirap ng isang taong may sakit at that time. Kung ikaw ay may sakit, sorry na lang. Hindi ka makakatulong sa pamilya, hindi ka makakapagtrabaho, sorry. Limited lang yung pwede nilang gawin talaga. Kaya, living for 38 years, imagine a life na kung saan full of discouragement. Iniwan ka ng mga tao na akala mo tutulong sa'yo. Iniwan ka ng mga tao na kung saan iniisip mo, sila yung tutulong sa'yo para ikaw ay gumaling, pero hindi naman pala.
This man experienced it all, mga kapatid. And sinabi niya kay Jesus tong bagay na ito, dahil at that time po, hindi naman po sila pwedeng lumapit dun sa may pool ng Bethesda. Dahil yun nga po ay parang plaza, no? Maraming dumadaan. And tinawag po na sheep gate na merong 5 mga daanan, dahil sa yun po talaga ay daanan ng mga hayop pagpapalabasin. Okay? Ito po ay malapit sa mga tindahan din, sa mga market, tong lugar na ito. Now, pinapatabi sila ng mga Roman soldiers, dun sa may gate lang sila or sa tabi lang. No? Now, sila lahat nag-expect of something greater. Kaya lang, ang expectation nila nakakulong lang. Na ano yun? Ang akala nila, ang tanging makapagpagaling sa kanila is what? Pag kumalawkaw lang yung pool. Akala nila na si God, one linear lang kapag gumagalaw. Kumbaga, isang kaparaanan lang yung pwede niyang paggalaw. Pwedeng may nangyari noon, akala mo, discouraged ka kasi bakit parang di na mangyayari sa akin kasi ang hirap, ganyan. Kasi nga, it's living for 38 years, parang dahil sa pain, naka-revolve na lang yung buhay mo sa isang prison. Dito natin makikita that, number 1, yung trauma na nararanasan pala natin, pwede pong makapagpabago ng ating isipan. Ngulit ko po, yung traumang nararanasan natin, pwedeng makapagpabago ng ating isipan. Ang traumas, mga kapatid, in other words, ito daw yung mga experiences daw natin na hindi naman natural, pero meron tayong shock sa ating buhay. And yung shock na yon, pwede daw pong nare-retain sa ating mga isipan. Nandiyan yan, natitrigger siya yung mga traumas daw natin kapag merong mga words na narinig ka, naulit yung senaryo na yon sa harapan mo, etc. po. Maraming mga ganyan na traumas tayo. Example, for some people, dahil sa betrayal na naranasan nila, hindi na sila, o iniwan sila ng nanay nila, ng tatay nila, yun yung di nila makalimutan. And every time, yun yung lagi mong kinikwento, no? O kaya, iniwan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo, pinaasa ka nila. Simple as that, pwedeng para sa iba, simple lang yun, pero para sa iyo, napakalaking bagay nun. Bakit? It's a trauma na embedded na, hindi lang sa iyong pag-iisip, kundi sa iyo ring kaluluwa. And some people, nakaka-experience daw kasi ng abuse. Pwedeng hindi lang po sexually abuse, physically abuse, pwede rin daw po na by words, verbally abused. Nababanggitan ng kahit anumang masasakit na salita, no? And compare ka rin sa iba. Sometimes may mga tao daw nakaka-feel ng rejection, abandonment, failure, heartbreak, at marami pang mga iba. Alam niyo po, ito yung mga thinking sa ating buhay na sinasabi na hindi ka nagagaling. Katulad nung lalaking nabanggit sa story. Ano pong sabi niya? Sir, wala akong pagkakataon para gumaling. Ito po yung lies ngayon dahil sa meron tayong trauma and pag na-entertain natin yon sa ating buhay, it will change the way we think. Isipin na natin, wala nang may pakialam sa akin. Imagine ninyo, di niya nga sinabihan si Jesus na, tulungan niyo nga po ako kapag kumalawkaw yung pool, doon ako. Hindi niya na sinabihan yon si Jesus ng ganon. Bakit? Perhaps living for 38 years, na-experience niya na rin na humingi siya ng tulong pero walang tumulong. Just imagine being in that kind of situation, mga kapatid. Ang isipin mo na things will never change. Kung ano yung noon, ganun pa rin ngayon eh.
ganyan yung ginawa niya sa akin, baka pagbibigyan ko pa ng second chance, baka hindi na pwede kasi baka ganun lang ulit. Kaya baka pagpapasok ulit ako sa isang relationship, baka ito na naman yung mangyari. For us, mga kapatid, pwedeng mabago yung thinking natin. Tandaan niyo po, ang pain pwede maging prison. Amen? Pwede maging negative, pero pwede rin po ang pain, dahil sa pain, tayo rin naman ay lumakas. Amen? Amen po ba? Next slide please. Sunod po, ang rejection na nararanasan daw natin kapag hindi tayo tinatanggap, hindi tayo binibigyan ng pabor, o kaya humingi ka ng tulong tapos hindi ka naman pinapansin. O kaya pinapaasa ka lang. Pwede daw pong yung confidence natin bumaba sa mga experiences natin na yan. Kapag ilang beses nang na-reject ang isang tao, ano po nangyayari? Nag-i-stop ng mag-try ang marami. O kaya, kung di man rejection, kapag nagkaroon ng failure, tumitigil na ang marami. Imagine, sabi nung lalaki kanina, I have no one. Sabi nung lalaki, wala na po akong kasama. Walang tutulong sa akin. Yung statement po na yon ng lalaki actually, nagre-reveal na siya ay isolated, mag-isa na lang talaga siya sa buhay, ano? And dahil mag-isa na lang siya sa buhay, yun yung mentally din, isolated na rin siya sa maraming mga tao. He doesn't know how to respond, paano rin ba magkaroon ng isang kaibigan, kasi bakit? Wala ibang tutulong sa'yo. Eh, hindi naman kita matutulungan. Kapag tutulungan mo ako, kailangan meron din akong gagawin para sa'yo. So just imagine, itong confidence ng lalaki na ito, pababa ng pababa. Nagiging insecure siya lalo, ang dami niyang takot, nag-overthink siya, ang dami niyang trust issues, and pwedeng meron ka ng wall sa mga tao, kaya hindi mo na sila gaano ine-entertain, at yung mga sagot mo sa kanila, hopeless lagi. For some of us, pwedeng ganun yung nararanasan natin. Sinasabi mo, ayoko na, layuan nyo ko, gusto ko muna mapag-isa. Dahil po pwedeng, dahil sa mga rejections nating nararanasan, nababawasan yung confidence natin. We compare ourselves ngayon sa maraming mga tao. Next slide. Paano pa daw nagiging prison ang pain na nararanasan natin? Kapag daw merong repeated disappointment. Sabihin nga natin, repeated disappointment. Sino sa inyo dito yung nagpe-pray naman for the Lord, no? Sumasama ka minsan sa prayer meeting o kaya online. Come on, taas naman kamay sa mga nagpe-prayer meeting dito, no? O kaya, sino sa inyo nagpe-pray personally? Come on, taas kamay. Taas kamay, no? So, nagpe-pray ang marami sa atin. Pero ang tanong ko sa inyo, how often, gaano kadalas, sinasagot ni Lord yung prayers natin? Diba? For some of us, parang, oo nga po, God answers prayer, pero madalas po may delays. Alam niyo po, for this man, 38 years, napakahaba po ng taon na to. Mas matanda pa po ito sa akin. Kung 38 years na nararanasan niya tong bagay na to, at walang nangyayari sa mga panalangin niya rin sa kanyang buhay. Nag-e-expect siya parang sa wala. Naubos lang yung oras ko, yung panahon ko. And actually, for some believers na nandito, pwedeng ganyan din tayo. Pupunta tayo sa church, nag-expect tayo na masaya, mag-worship, pero suddenly, mafe-feel natin yung disappointments dahil bakit? Nag-expect tayo pero pwedeng may train yung mind natin na wag nang maniwala or magtiwala sa mga plano ng Diyos
sa ating buhay. Sinasabi natin na we love you, Lord, o kaya faith, I can move the mountains. Pwedeng meron tayong mga songs na gano'ng kinakanta, pero by heart, kapag lalakad na talaga tayo sa faith, pwedeng mahirap para sa atin because of the disappointments nating nararanasan. Pero ito po yung mahalagang iiwan ko sa inyo sa point number 1 na yan. Next slide please. Ang struggle ng bawat isa sa atin ay hindi daw natin ito identity. Hindi ito yung nagsasabi kung sino ka. Oo, may struggle ka, maraming beses ka nagfe-fail, pero hindi ka failure. Amen? Pwedeng maraming beses ka na nasasaktan, pero hindi yung nagsasabi na hindi ka worth it. You are still worth it. Amen? Pwedeng nafe-feel mo yung rejection, nafe-feel mo na parang wala nagmamahal sa'yo, pero tandaan mo, ikaw ay kamahal-mahal pa rin. Amen? Failure or yung struggle natin or anuman yung pinagdadaanan natin, hindi ito yung identity mo. Itatak mo ngayon sa utak mo, simula sa araw na ito, kung anuman yung pinagdadaanan ko. Sabihin mo, come on, kung ano yung pinagdadaanan ko, hindi ito yung identity ko. Amen? For that person na 38 years na po na nakakaranas ng bagay na yan, napakahirap, pero dito natin makikita yung biyaya ng Panginoon. And I believe may biyaya rin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Point number 2 mga kapatid, na kailangan natin maintindihan bago tayo mahil, ang Diyos po ay merong pakialam sa ating mga buhay. Naulit ko po, ang Diyos ay may pakialam sa buhay mo. Hindi po siya yung parang, okay, mag-church ka lang, taas ka ng kamay. Sino dito, di ba, na-bless sa worship natin kanina? Amen? Pumalakpak kayo ng malakas nung nagpapaawit si Marian dito. O kaya naman, nung nakikikamay ka, nakangiti ka pa talaga. Hindi lang po para ganun lang tayo. Kung hindi, gusto rin po ni God, maintindihan natin na sa ibang areas ng ating buhay, concerned din siya. Concerned siya hindi sa times na malakas ka lang. Concerned siya hindi sa times na okay ka. Pero sa times din po na hindi okay yung pinagdadaanan mo, tandaan niyo po na hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Next slide please. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 1, tignan niyo po ano. Sabi pagkatapos pumunta na si Jesus sa Jerusalem. Nasa Jerusalem siya para saan po mga kapatid? Basahin natin nakalagay. Umattend daw ng isa pang piyesta. Ito sino sa inyo dito kapag halimbawa may birthday party, hahanapin mo kung sino yung may sakit? Honestly. Sino yung nangangailangan? Di ba parang wala. Ba't tayo maghanap na? Nagkakasiyahan eh. Hindi mo hahanapin yung nagugutom o kaya yung mga mahihirap, mga may sakit. Hindi yun hahanapin mo. Sino madalas hahanapin mo? Yung pinagkakasiyahan. Yung kinakainan. Pero, notice, at this time, kung nasan si Jesus. Wala siya dun sa kainan. Wala siya dun sa kasiyahan na part. Ando dun siya sa lugar na hindi kumakain yung mga tao. Saan? Sa lugar daw ng pool sa Jerusalem na tinatawag na Bethzatha. Interesting, no? Na si Jesus, kahit pala merong party, merong ganyan, akala na natin parang wala na siyang pakialam sa mga pinagdadaanan ng mga tao. Pero after siya, sa kung sino yung may hina, kung sino yung mga may sakit, kung sino yung mga bulag, yung mga pilay,
Kung sino yung paralyzed, dun siya after sa kanila. Dun siya after sa kanila. Kaya for the people who are attending church, mga kapatid, huwag mong isipin na ang church para to sa mga walang kasalanan, sobrang banal na mga tao. Hindi po. Ang sabi na next slide natin, tingnan nyo, nakalagay. Next slide please. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at sinong nandun? Sinong nandun, mga kapatid? Si Jesus. Imagine ninyo, fiesta time ha? San usually kapag fiesta, kainan, games, lahat ng mga activities. Pero si Jesus nasa lugar ng mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralyzed. And alam ko po, pwedeng spiritually marami sa atin dito. Okay ka man sa panlabas mo, pero po pwedeng spiritually yung kaluluwa mo, yung spirit mo, parang may sakit. And remember, may pakialam ang Diyos, hindi lang sa physical mong buhay, kundi sa kaluluwa mo. Amen? Next slide please. Sa Psalm chapter 34 verse 18, ang sabi, malapit si Lord sa mga durog ang puso. At nililigtas niya ang mga nawasak ang loob. Hindi na tayo magugulat kung bakit after nitong verse 3 na ito, may inintroduce na tao na may sakit siya for 38 years. Imagine how heartbroken itong tao na ito. Rejected siya for 38 years. Hindi sila pinapansin. Siya kasama doon. Siya na siguro pinakamatanda doon for 38 years, mga kapatid. Pero tandaan niyo po, ang sabi ng Bible, kung nafe-feel natin na parang ang layo na natin sa Panginoon dahil sa mga meron tayong nararanasang hindi maganda. Nakalagay nga dyan, broken-hearted. Sa Tagalog, durog ang puso. Huwag mong isipin na parang hindi ka mahal ni Lord o kaya hindi ka nakikita ni God. Nakalagay sa word niya, Psalm chapter 34 verse 18, ano daw? Malapit si Lord. Kaya sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, alam mo, nandyan lang si Lord. Kahit may pinagdadaanan ka. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. And gusto ko pong iklaro sa inyo ngayong hapon na ito that one of the greatest lies, isa po sa mga maraming kasinungalingan ngayon sa church ay ganito daw po na kung mahal na mahal daw natin si God, hindi na daw tayo mag-i-struggle mentally. Parang kapag ikaw sobrang lapit mo daw sa Diyos, wala ka ng struggle mentally. Pero tingnan na lang natin, bakit kaya mali po? Why is this thinking wrong? Bakit kapag halimbawa mahal mo si God, nagbabasa ka naman ng Bible, nagpe-pray ka, na hindi ka pala exempted sa mga mental struggles? Next slide. Example natin 4 lang yung kinuha ko po. Si Elijah. Pag binasa niyo po yung buhay niya, 1 Kings, onwards, gusto niya na pong mamatay. Lagi niyang sinasabi kay God, kunin mo na ako. 1 Kings 19 verse 4. Sabi niya, Lord, ito na, kunin mo na ako. Actually, sabi ng ibang mga scholars, yung yung sinasabi niya na, mamatay na sana ako, yun yung word niya, it's actually a suicidal phrase sa Hebrew grammar. Na gusto niya nang mamatay. Imagine ninyo, si Elijah po in the Bible is one of the most awesome prophets. Bakit? Kaya na-amaze ang marami kay Elijah kasi nung nagpe-pray siya kay God, bumababa yung apoy mula sa langit,
Tapos talagang tinutupok, saktong-sakto sa pool, yung altar na ginawa niya. At marami pa siyang ginawang maraming mga himala. Yung balabal niya, hinampas niya lang sa River Jordan, nahati yung river, nakadaan sila. Amazing, di ba? May signs and wonders. Pero inside of this man, may thinking na suicidal. Hindi exempted ang mga pastors, hindi exempted ang mga leaders, hindi exempted ang mga tao na nagbabasa ng Bible close kay God pagdating sa mental attacks. Amen? Amen? Tingnan niyo pa po, si David, nag-struggle siya actually sa hopelessness. Alam niyo po ba, from the time na kung saan inanoint siya as King of Israel, nung siya ay 17 years old, to the time na siya po ay maging hari, ay 13 years. Pero sa 13 years na yon, 9 years po siya na paikot-ikot lang sa lugar ng ilang or desert. Wala po dong masasarap na pagkain. Yung unan mo, hindi malambot. Tapos imagine niyo pag humangin sa desyerto, yung yung buhangin, baka makakain mo na. Alam niyo po, may one time, kami po ay napadalo doon sa isang beach wedding sa Batangas ni Bishop. Ga-assist po ako sa kanya at that time. Akala na po namin okay lang talaga, no? Maganda naman kasi, may sunset, ganyan. Pero di namin inaasahan kahit nung mga guest, kahit ng mga coordinator doon, yung bride and groom, na iihip po talaga yung napakalakas na hangin doon sa beach wedding. Tapos nung umihip, alam niyo po, parang nakakain kami talaga lahat. Sa ulo namin, merong mga buha-buhangin. And imagine David, mga kapatid, being in that situation for 9 years. Tapos ka na mag-college, siya nandoon pa rin. Kaya nabanggit niya, tingnan niyo, nabanggit niya. Psalm chapter 23 verse 3 kanina, ano daw si God sa kanyang buhay? He restores my soul. Amen? Ano pa? Si Jeremiah, dinatawag po siya ng maraming scholars ng Bible na weeping prophet. Bakit? Siya po kasi yung iyak ng iyak. Imagine parang titingin ka sa isang prophet, di ba dapat parang full of faith, may pag-asa, pero bakit si Jeremiah laging iyak ng iyak? And I cried, ganyan. Alam naman natin, meron tears of joy, pero bihira yon, tama? Madalas kapag umiiyak, ano pong meron? Malungkot. And at that time, sa buhay ni Jeremiah, nakita niya kasi, families being split up. Yung mga nanay sa kanilang anak. Yung mga families talagang wala nang makain. Mga bahay na susunog. The temple of God destroyed. Iyak ng iyak si Jeremiah. Hindi pala porket isa kang prophet, strong na lagi. Yung emotions mo, yung mind mo, you are still prone sa maraming mga bagay. Even Apostle Paul. Tignan niyo po yung nangyari kay Apostle Paul, mga kapatid. Si Apostle Paul, nagsabi po siya tungkol sa matinding pressure na nararanasan niya sa 1 Corinthians. May matinding pressure silang nararanasan. Dahil bakit? Personally, si Paul, sabi niya, meron daw pong mga sundalo na 40 days and 40 nights sumumpa sila na hindi kakain ng panahon na yun. Mapatay lang siya. Imagine niyo yun? Being in that situation, mga kapatid, napakaraming pressure, napakabigat ng responsibility mo rin. At marami rin po mga Christians nakakaranas ng persecution. Even si Paul,
naranasan niya yung matinding pressure. Sino dito ang may nararanasan na pressure sa iba't ibang areas ng buhay niya? Amen? Lahat tayo. Hindi tayo exempted doon. Just as the men of God sa Bible. Now, balik tayo sa ating story. Tignan niyo po, John chapter 5, verse 6. Sabay-sabay nga natin basahin. May malakas na tinig, please. 1, 2, 3, go! Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Ito po bakit kaya sa lahat ng pupuntahan ni Jesus, itong lalaki yung pinuntahan niya? Si Jesus po, kahit nung bata, nakapunta na siya sa Jerusalem. Nakita niya na yung mga tao doon. And may hint na siya kung sino yon, sino yung mga nandoon. Every year, pupunta po sila sa Jerusalem, sa mga feasts, ganyan. And si Jesus, ganun din siya. Imagine kung ikaw yon, every year, since ikaw ay 5 years old, 6 years old, pupunta kayo, nakikita mo lagi yung tao doon, yun pa rin yung pwesto niya, doon pa rin siya for so many years. Boy pa rin, pero nandoon lang. Yung mga tao, di siya napapansin, yung lalaki na yon, pero ito lang yung napansin ni Jesus. Ito huwag nating isipin pala na kapag matagal na yung struggles natin, matagal na yung problema natin sa ating buhay, ay hindi naman tayo napapansin ng Panginoon. Next slide please. Jesus sees what people miss. Amen? Pwedeng di ka napansin ng mga friends mo, di ka napansin ng ibang mga taong malalapit sa iyo, pero alam mo kapatid, si Jesus, hindi ka niya na-miss. Nuulit ko kapatid, hindi ka na-miss ni Jesus. Nakikita ka ni Jesus. Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3. Sabay-sabay natin basahin. Sabi, pinoprotect mo Lord. Binibigyan ng lubos na kapayapaan ang taong may isip na di pa bago-bago. Kasi nagtitiwala siya sa iyo. Tingnan niyo po itong verse na ito, of course, ito ay verse na kung saan magpapakita na ng pagtitiwala, isang tao may pagtitiwala sa Panginoon. Pero notice the words nito na sinabi, na ano daw po? Taong may isip. Yung kaisipan ng isang tao. Na hindi siya nagwo-waver sa mga pinagdadaanan niya, kundi ano sabi, nagtitiwala sa Panginoon. Si God, gusto niyang maging maayos yung minds, yung kaisipan ng bawat isa sa atin pala. Hindi siya concerned na, ano lang, yung parang kailangan may papakain ako sa'yo, kailangan magpo-provide ako sa'yo, kailangan pang-tuition fee mo. Hindi po yun lang yung concern ni God. Concerned din siya saan? Sa isipan natin. Sa mental health mo. Concerned din si Jesus. Amen? Yan yung nakalagay. Pinoprotect mo, Lord. Binibigyan ng lubos na kapayapaan. Hindi yung mga, ang isip daw nila pabago-bago, kundi sino daw? Sino daw mga kapatid? Yung mga nagtitiwala sa iyo. Yung umaasa. Yung mga tao na kung saan wala nang iba silang pag-asa sa kanilang buhay kundi ang Panginoon lang. And simula po ngayon, kailangan nating matandaan, point number 3, hindi lang basta yung pain ay pwedeng maging prison, hindi lang si God ay talagang may pakialam sa atin, kundi ang kagalingan po, kailangan nating maintindihan na nagsisimula po yan sa pagbabago ng ating isipan. Nuulit ko po, ang kagalingan nagsisimula sa pagbabago ng ating isipan. Just like
ng ating binasa nitong Isaiah chapter 26 verse 3. Sino daw po, balikan lang natin Balikan lang natin yung verse, Isaiah chapter 26 verse 3. Sino daw po muli yung pinoprotektahan ni God, tsaka yung binibigyan ng kapayapaan? Yung mga tao daw na yung isip ay nagtitiwala sa Panginoon. So dati, pwedeng hindi sila nagtitiwala, pero nung magtiwala sila sa Panginoon, amen, doon lang ngayon nararanasan na yung protection ni God sa kanilang buhay. At lubos na kapayapaan binibigay ng Panginoon din sa kanila. Amen? Next slide please. Kaya, tignan po natin yung response ng lalaki. Verse 6, John chapter 5 verse 6, tignan niyo po, nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki. Anong pong sabi ni Jesus? Gusto mo bang gumaling? Verse 7, sumagot ang may sakit, Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Papunta pa lang ako, may nauna na sa akin. Tignan nyo, hindi nakipag-argue si Jesus dito sa lalaki na ito. Pero notice, ang verse 8. Tignan nyo po next slide please. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. May malakas na tinig. 1, 2, 3, go! Sinabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Binigyan ni Jesus ng utos yung lalaki na kailangan niyang baguhin yung isipan niya. Kanina, tingnan niyo po kanina, verse 7 pa lang, nagdadahilan siya kay Jesus, Sir, wala pong magdadala sa akin dun sa tubig pag gumalaw na yon. Pero sabi ni Jesus, tumayo ka. Kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Now, tignan nyo the moment na binago ng lalaki na to yung isipan niya, paano binago ng lalaki isipan niya? Bago niya gawin. Hindi ginawa muna, tas tsaka siya pinagaling. Tignan nyo nakalagay Verse 9. Ang nakalagay? Gumaling agad ang kinuha ang higaan at naglakad. Hindi nakalagay po na kinuha yung higaan at naglakad tsaka gumaling. Ano po nakalagay? Gumaling agad ang lalaki. Saan? Sa isipan niya. Dati siyang di nananampalataya sa Panginoon. Nung nanampalataya siya, may nagbago sa buhay niya. Amen? Kaya yung kagalingan, hindi yan yung gagawin ko muna, tsaka ako, tatry ko. Hindi, nasa isipan. Tandaan nyo, Isaiah chapter 26 verse 3, basahin nga ulit natin, balikan lang natin. Tignan nyo nakalagay, 1, 2, 3, go, basahin natin. Pinoprotect mo, Lord, binibigyan ng lubos na kapayapaan ang taong may isip na di pa bago-bago. Kasi daw? Nagtitiwala siya sa iyo. So yung isip na di pa bago-bago, ito yung isip na may pagtitiwala sa Panginoon. Yung lalaking ito, once na nagtiwala siya sa Panginoon, siya ay gumaling. Mga kapatid, kahit si Paul, sa Book of Romans chapter 12 verse 12, in-encourage niya po yung mga believers na nakakaranas ng maraming pagsubok sa kanilang mga buhay ng time na yon. Sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 12, maging masaya kayo dahil sa pag-asa na meron kayo. Magtiyaga kayo sa panahon ng paghihirap at lagi kayong mag-pray. Bakit? Ba't kailangan maging masaya sa pag-asa na meron kayo? Ang mga Roman Christians pala, kaya sinabihan na maging masaya ay hindi sila masaya. Sasabihin mo ba ang isang tao masaya na maging masaya? Hindi. Sila po ay malungkot. Marami po kasing mga Christians at that time persecuted. Marami po mga Christians na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa kanilang mga buhay.
marami sa kanila hopeless na. Feeling nila wala nang gagawin si God na iba. Pero tingnan niyo po nakalagay, sabi, magtiyaga kayo sa panahon ng paghihirap. Ano yung magtiyaga? Hindi kasi sila nagtiyatyaga. Hindi sila wala silang resilience na tinatawag. Hindi sila yung nagpupursige. At laging merong pag-asa na, wala silang laging nafe-feel na, Lord, sa'yo kami umaasa. At times, nadadala talaga sila ng mga pinagdadaanan nila. At pwedeng ganun din po ang marami sa atin. Pero ito po ibig sabihin pala yung mga iniisip natin, nakaka-apekto talaga ito sa mga ginagawa pala natin. Mga kapatid, tandaan natin, our life moves in the direction of your strongest thoughts. Ulit ko po, ang buhay daw natin gumagalaw dun sa kung ano daw yung madalas mong iniisip. Madalas mong binubulay-bulay mo sa isipan mo. Dun yun gagalaw yung buhay mo. Kung sa pag-aaral yung focus mo, dun ka talaga mas lalong gagaling. Pero kung hindi sa pag-aaral yung focus mo, nadidistract ka ng ibang mga bagay, nangyayari, dun sa iba tuloy gumagalaw yung buhay mo. Kung sa things about God, yung nagiging focus mo, doon ka dinadala, at hindi sa negative things, makikita talaga yung pagbabago sa'yo as a Christian. Amen? Sabi nga ito po ginamit itong verse actually, hindi po sa context na kung saan binabasa natin ngayon. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, dito na rin tayo magko-close, no? Ito bang verse na ito, iba yung context nito dito sa pinag-uusapan natin. Pero gusto ko pong kunin yung later part, yung huli na part nitong verse. Kasi dito makikita na hindi lahat ng iniisip natin dapat nating i-entertain. Nulit ko po, hindi lahat ng iniisip mo dapat patuloy mong alalahanin at isipin lagi. Amen? Ano nakalagay? Hinuhuli namin ang bawat pag-iisip ng tao. At pinapasunod namin yon kay Christ. Sa English, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So hindi lahat sumusunod ayon sa layunin ng Panginoon. Amen? Hindi lahat ng bagay nakakabuti para sa iyo. Hindi lahat ng pumapasok sa isipan mo ay tama. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mula sa araw na to, hindi lahat ng pumapasok sa isipan mo ay i-entertain mo. Mga kapatid, next slide. Kung ang mind natin daw ay hindi na bago, hindi nagkaroon ng shift, hindi nagkaroon ng turn around, yung old patterns na meron tayo, ganun pa rin. Same pa din. Ito pa rin yung magko-control ng ating mga buhay. And baliwala kung dito tayo ngayon, kailangan ba umiyak ka? Hindi po makukuha sa iyak yon. Kailangan natin ay pagbabago ng ating isipan. Amen? Just like the man who was paralyzed for 38 years. Mahirap po baguhin kapag ang tagal na ng isang bagay tapos, 'di ba, parang yun na yung kinasanayan mo eh. Pero kahit isang small step lang ng faith, tandaan niyo po, even a mustard seed kind of faith, sabi ni Jesus, can move mountains. Amen? Baliwala yung 38 years of discouragement sa isang
click lang na, Lord, magtitiwala ako sa inyo. Even hindi ko nakikita yung nangyayari ngayon, pero pagtitiwalaan kita. Kasi ikaw yung may hawak ng buhay ko. Amen? Muli, next slide. Basahin natin yung 3 points na yan. Sabay-sabay natin basahin. 3 bagay na kailangan natin maintindihan